Magandang umaga mga kalola. Kumusta na kayong lahat? Narito ako ngayon sa isang paaralan dito sa aming lugar. So, sobrang init ngayon. Kaya basang-basa, pawis. Ngayon yung araw kung saan ako ay bibigay sa kanila ng instruction tungkol sa salita ng Diyos. Ayan. So, tingnan niyo po. Maganda po ang lugar na ito. Ang paaralan ito. Malawak siya. Ayan. So, ipapasyal ko kayo. Ang lahat grade 3 po. Lahat po yan grade 3. Hanggang doon. So, yan po yung aking binibigyan ng catechesis. Kung saan ako po ay isang religion teacher. Yun po ang aking pinagkakaabalahan bilang ako po ay lola na. Ginagawa ko po ito dahil ito yung aking mission. Kayo po may mga mission ba kayo? Siyempre po lahat tayo may mga mission, di ba? Yan, unang-una sa ating pamilya. Ngayon wala naman na akong mga anak, maliliit, lahat na sila may mga asawa na, may mga pamilya na. Kaya ako'y tumutulong naman sa aming simbahan para sa maipahayag ko yung salita ng Diyos sa mga bata at the same time yung mga bata ay matransform naman sila saan po para maging mabuting nilikha ng Diyos, mabuting mamamayan. Yan po yung mga layunin kahit hindi po siya katoliko, pwede. Pero hindi naman namin siya hinihikayat na maging katoliko. Okay lang naman po sa amin na naririyan lang sila kasi bawal lumabas ang mga bata. Kasi kung anong mangyari sa kanila, magiging kargo pa naman. Kahapon ako ay nasa high school. Yan. Ngayon, elementary naman. Yan. Yan yung aking araw-araw na routine ng aking buhay. Alam niyo ba mga kalola, yan ang nagpapalakas sa akin. Hindi ako pwedeng sa bahay lang. Naku, ako ay manghihina agad. Sinasabi ko po sa inyo. Kaya kung ako ay babawalan ng mga anak ko, ay sus, baka iyak lang ako nag-iyak doon. Alam niyo naman. Pero hindi naman ako, hindi ako mayroon namang mga lola, kapag matanda na sila, lagi silang nasa mall. Sila kasi may mga pera eh. Alam niyo naman. Pero kahit siguro ako may pera, hindi rin ako maglalagi sa mga lugar na kagaya ng mga mall, no? Maingay. Maingay din dito. Naririnig niyo po siguro, di ba? Pero mga bata yun, nakakapagpaalis ng stress. Okay lang na maingay sila. Basta pag nagtuturo ako, tahimik sila. So, medyo mahaba ang oras na aking itutunganga kasi nagsimula ako ng 6 a.m. hanggang 6:40. Ayan, may 40 minutes. Maghihintay pa ako ng 8 to 8:40. Ayan.
Kaya nakipagkwentuhan na ako sa inyo. Kasi medyo nakakabagot din kapag naghihintay. Kaya, mga lola ko, wala naman kayong ginagawa sa bahay. Kagaya ko, di ba? Kaysa naman nasa bahay lang tayo. Aminin, nakakapangit sa loob ng bahay. Kasi minsan, hindi ka mag-aayos. Kasi nasa bahay ka lang, di ba? Ako, alam niyo ba ako pag nasa bahay, ganun din. Kakaligo lang, tapos hindi makaayos ang sarili. Wala naman kasi pupuntahan, di ba? Naku. Pero pag lalabas ka, ayan. Depende din naman sa mga trip natin, di ba, mga lola? Oh, ano yung mga gusto ninyo? Okay lang yun, hindi ko kayo pipilitin. Basta mahalaga, huwag kayong naglalagi sa bahay. Ayan. Alam niyo yung meron din naman kaming pinupuntahan na kapag tapos na kami sa gawain namin, sa simbahan, sa paaralan. Yan, yung mga kasama ako na pumupunta kami doon. So, alam nyo kung anong nakikita ko, mga lola. Yan. Mga lola na mga lola na nagbibinggo. Nakikita ko mga nagbibinggo na lola. Siguro marami silang pera, diba? Ginagastos lang nila doon. Ako lang ang pera. Kaya, ayan. Pero masarap magturo dito. Masarap magturo sa school. Masarap kasama mga bata. Kasi nagwawaldas tayo ng pera ng walang kabuluhan. Tumulong na lang tayo sa ating simbahan. Kasi mga bata ngayon, di ba? Naku, hindi na rin ng bagpo at opo. Jesus. Lumalaban sa magulang. Katikista po kayo? Yes po. Sa grade 3 po kayo? Opo. Nahantay ko lang po yung matapos yung ano ba yan? Kanino na po kayo? Kay ma'am ano po, nahantay ko, ay, papuka ako doon eh. Gusto niyo sa akin? Grade May ano po ako ma'am eh. versus. Versus ka po. Ay, dito pa lang ba, baka bukas pa po ako. Ay, hindi. Ayan, ma'am. Sa Friday pa ako, ma'am. Sige po. Sige po. Okay lang. Sige po, ma'am. Cassiopeia po ako ngayon. Cassiopeia saka Cygnus. Okay po. Ayan po. Isa po siyang teacher ng grade 3. Tinanong niya po ako kung ano na daw po yung aking papasukan. Papagod na rin po siya. Alam niyo mga lola, ang mga teacher, gusto rin nila na napapahingahan sila paminsan-minsan. Kahit na ilang minuto lang. Kakasigaw. Ayun na po, sinasabi ko sa inyo. Nung magsasalita ka dyan, ako nga, isang section pa lang ha. Kaya, okay naman na ako yung nakapagpahinga ngayon. Kasi siya na kayo, paypay ako ng paypay. Sus, ang init kasi. Arito ako sa wellness center ng grade school na to. Para siguro sa mga bata. Dito yung ginagawa yung mga batang hindi pa marunong magbasa. Yan, pag Friday. Narito sila nag-iipon para turuan ng mga teacher. Ganyan kasi sipag ang mga teacher. Papansin ko po. Sila ay talagang nagtuturo ng maayos sa kanila mga estudyante. So kami naman, isang beses lang sa isang linggo nakikita nila sa kanilang section. Iba-iba. Ayan. So sige po, hanggang dito na lang po yung ating kwentuhan ha. Baka mapahaba naman yung aking kakadagdag. Magsawa na kayo sa akin. Sana naman po ay ako ay panuorin ninyo parati. Pwede pa po yun, makisuyo.
Maraming salamat. Ayan, tulad nga po ng sinabi ko kahapon, parati tayong humingi ng gabay ng Diyos. Ayan. Ayun naman po, alam niyo ba, sa pag-aantanda ng natin ng krus, pagsasign of the cross, nagdadasal na po tayo. Ayan. Kaya kahit busy-busy kayo, pag kayo aalis ng bahay, matutulog, tawagin niyo lang ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Ligtas ka. Basta nasa puso mo yun, ha? Bye-bye!